Magandang araw sa ating lahat. Motorizers here for an update sa ating video. Alam nyo naman na mahilig tayo sa adventure, mahilig tayo mag-camping. And today, nabigyan tayo ng opportunity para i-review itong pinadala ni Blue Yeti sa atin, itong Elite 10 Portable Power Station. Elite 10 Portable Power Station. So, check natin kung ano ba ang meron dito sa box na to. Bali, binuksan ko na siya kanina. Ang nakalagay dito ay Blue Yeti Portable Stations, 77,838 mAh ang kanyang battery. Solar generator for 600 watts AC, outlet power lightning 15 or 1.5 or 15. Ayan, so ito yun siya. Ito yung pinaka-box niya, protected box niya. So ngayon naman, syempre, i-unbox na natin. Ano yung meron dito sa ating mystery box ng Blue Yeti. Buksan natin. So, unang makikita natin dito is yung power cord niya, plug cord niya. Ayan. So, direct na to sa dikuryente natin. Wala na siyang adapter. Wala na siya yung adapter charger niya. Ito na siya, diretso na siya. So, maganda rin kasi sabi, yung load mismo ng Blue Yeti natin, nandoon na mismo yung parang adapter niya na nagko-control ng kanyang supply. So tapos naman may makikita tayo dito dalawang booklet. Yung isa is warranty natin, isa naman is yung manual natin. Warranty and manual. Yan. Para makita nyo na legit yung napapadala sa inyo. Okay, so ano pa bang meron dito? Buksan natin. Ayan, so totally sealed oh. Ang ganda ng sealed niya oh. Talagang napaka-sturdy ng napaka-sturdy. So, syempre, ito na yung pinakahihintay natin mga rides. Ayan. Blue Yeti Elite 10. Blue Yeti Elite 10 natin. At nakalagay dito 200 watts, 128 mAh. Tapos dito makikita natin, meron siyang panel screen dito. Ayan, tapos nakalagay dito DC. Hindi ko alam kung kailangan mong i-on yan siya. Tapos AC and then yung power on, power off niya dito. Dito naman makikita natin mayroon dalawang USB Type A na nandito na charging natin. Tapos meron tayong isa dito na USB Type C din natin. 15 watt, 15 watt, 15 watt. Tapos meron tayo dito DC out. So DC out ito ha. Meron dito nakalagay USB 100 watt. So pag lumabas dito, pag gagamitan mo ito, halimbawa DC yung ginagamitan mo na more over 75 at saka ito bagay na bagay ito. Ayan. Dito naman sa gilid, makikita natin dito yung charging ng solar. Ayan. Kung ito na lang yung kulang natin, yung dito, yung para dito, yung connector nito para sa charging ng solar. Pero, siyempre nga, dahil nga ito ay portable, pwede mo siyang i-charge na lang muna. Hindi mo na kailangan i-charge sa solar. Kasi i-charge mo na lang siya, backup generator lang naman natin ito. Dito naman makikita natin yung kanyang AC out. Yes, AC out ito dito. Tapos ito na yung para doon sa power cord. Ayan. Ito, dito. Ito yung power cord natin. Yan, dito natin sasaksak siya. So ngayon, syempre, hindi naman pwede na hindi natin makita kung genuine. Baka mamaya dami lang ito. Okay? So, hindi naman siguro, diba, Blue Yeti? So, check natin. Turn on natin kung magte-turn on. Ayan. Nag-turn on na siya. Nakalagay dito ay 35 yung battery natin. Ayan, 8 hours and 7 minutes. Nakalagay 8 hours and 7 minutes pa natin makukonsume siya. Tapos ano pa nakalagay? Input 0, output 0. Kasi nga wala na pa naman tayo nilalagay. So walang lumalabas, wala rin pumapasok na voltahe kasi nga wala pa naman tayong nilalagay o sinasaksak para mag-out siya or charge natin siya para malaman natin kung ilan yung meron siya. Tapos napansin ko dito para ito ilaw ito eh. So hindi ko alam po paano siya paganahin. Ito, hindi ko alam po paano siya paganahin. Hopefully, baka sa pindot-pindot lang. Ayan, itong area natin, hindi ko alam kung ilaw talaga siya. So, well, the good thing is that maganda, klaro yung panel dito na nakikita natin yung display ng kung ano yung meron si Elite 10 Blue Yeti. So, this is very compact. Tingnan nyo naman, ganito lang siya kaliit. Yan, ganito lang siya kaliit pero very useful to sa mga travel natin. Especially kung mga remote, wala tayong walang source ng electricity. Ito yung talagang maasahan natin. Itong Blue Yeti Elite 10 natin. Napakaliit lang parang palm ko lang parang hindi. Pero mabigat pa rin siya, mabigat siya dahil nga siguro sa battery niya. At napakaganda nito, may exhaust na dito. Lumalabas yung init kapag halimang ginagamit natin siya. Well, I think this Blue Yeti
Elite 10 is actually a compact. Kung bumibili tayo ng mga power bank, this one is good thing kasi meron itong AC. So in emergency, kailangan mo ng, for example sa laptop, so kailangan mo ng halimbawa nalobat siya tapos nasa remote ka, so this one can be used kasi nga meron itong AC input dito. Ayan. So malaking tulong ito para sa mga nagta-travel katulad natin, nagmo-moto vlogging tayo, nag-adventure vlogging tayo, nagmo-moto camping tayo. So napaka-importante nito. One of these days susubukan natin siya sa night camp natin kung gaano kaganda at kung gaano ka-powerful ang Blue Yeti. In one touch, lumalabas yung display at napakaganda niya tingnan. So yun lang mga ka-rides, abangan nyo sa susunod na video natin, gagamitin natin ito sa ating adventure at moto camping. Marami po salamat, ingat po kayo, God bless everyone. Salamat!